ng mga peros nandito. Tama yung sinabi ni Mayor na utang na loob. Ang kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi habang lumalaki tayo, nagkaroon tayo ng maraming problema. Gaano ba kalaki ang utang na loob ni Pastor Kibuloy kay dating Pangulong Duterte? Ngayong gabi, humabol si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama pa niya si Senator Bato at si Senator Bongo. At ang sabi nga, ang pagdalo nila ay ang pagpapakita ng kanilang pagkakaibigan kay Pastor Kibuloy, hindi lang sa panahon ng kasaganaan? Pati sa panahon ng kagipitan? Kahirapan. Kahirapan. Nandyan sila. Gano'n naman talaga ang pagkakaibigan, partner. Kapag may pinagsamahan. Parang toast lang. Pag may pinagsamahan. Ano nga commercial yun? Commercial nga. Pag may Sang platito ang mani. Hindi naman siguro umiinom si partner. Bakit? Kasama mo ba siya araw-araw? Di naman. Okay. So, yun. Yan mo makikita, partner, talagang yung suporta ng mga Duterte kay Pastor Kibuloy talagang solid, partner. May balita pa nga kanina na parang pupunta din daw ata si Mayor Baste. Pero parang hindi natuloy. Parang gano'n, may bali-balita, partner. Tanong ko sa iyo, partner. General to, ha? Walang kinalaman to sa issue natin, ha? Oo. Kung kaibigan mo talaga, sanggang dikit. Oo. Sinalaman mo, hindi to para dito. Question ko lang, ha? Hypothetical. Oo. Tapos nalaman mo rapist. Tapos nalaman mo abusado. Oo. Tapos nakilala mo yung mga biktima. Nagsabi sa'yo. Oo. Anong gagawin mo? Magbibingi-bingihan ka ba para sa kaibigan mo? O aalamin mo yung katotohanan bago ka kumampi sa isa? Siyempre, kung matino ako, partner. Ayan na, that's the word. Kung matino ako, aalamin ko muna ang katotohanan. Aalamin ko ang katotohanan. Parang nahihirapan ata. Hindi, nabulol lang ako, partner. Nabulol lang. So, kung matino ka, aalamin mo yung totoo. At saka kung tunay akong kaibigan, partner. Kung tunay, siyempre, hindi mo naman iiwan. Hindi ko siya iiwan, aalamin ko ang katotohanan at siyempre, mag-iisip din ako sa kung paano ko siya, normal yun sa pagkakaibigan. Pero hindi mo siya kukonsintihin? Sabi nga nila, depende sa kung gaano kay kadikit. Kahit nga kadikit mo, partner. Kung parang magkapatid na kayo. Kahit magkapatid kayo. Kukonsintihin mo ba na magsinungaling siya? Ay, hindi, partner. Kung matino ka. At saka kung may katotohanan. Kung may katotohanan, kung nalaman mo yung akusasyon. Yes, oo. Kung may katotohanan, siyempre, partner, bibigyan ko siya ng tamang advice. Hindi mo ito-tolerate? Oo. Okay. Oo. Bibigyan ko siya ng tamang advice bilang kaibigan. Okay. Kasi pag ikaw ay tunay na kaibigan, partner, hindi ka doon sa kung ano man yung ginawa niyang mali. So pag may ginawang illegal, hindi mo lalakarin ang kaso. Hindi mo lalakarin ang kaso. Pag alam mong may illegal na ginawa, lalo na politiko ka, hindi mo ito tolerate. Hanggang moral support lang ako. Hanggang moral support. Ayan. Kasi wala naman akong koneksyon. Kung ikaw nga malakas sa lugar, partner. Kung malakas ako sa lugar. Gagamitin mo ba yung power mo para mapagbigyan tong kaibigan mo na alam mong illegal na yung ginagawa? Pero paminsan, partner, ganun ang nangyayari. Kasi tayo mga Pilipino, may ganun tayong mga, di ba, ugali. Pag talagang kaibigan mo, hindi mo paminsan maiiwasan, partner. Okay lang, yung siguro. mag-iisip sa kung paano, kasi kaibigan ko to, hindi ko to pwedeng pabayaan Tama yan. Pero dapat hindi mo gamitin ang posisyon mo para makalusot ang kaibigan mo. Di ba? Tama. Okay. Sige. So, balik ngayon, nandito na tayo sa natin. May segue, maganda yung topic about relasyong
dating Pangulong Duterte and Pastor Kibuloy, partner. Partner kasi... Nakita mo naman kanina, partner. Kung gaano talaga sila. Oo, talagang solido. Solid ang suporta. Yes. Doon makikita na yung kanilang partner. Samahan. Talagang... Hindi matitibag. Oo. No matter what. Oo. Kahit ano pa. Ito ngayon, partner. Kung napakinggan mo kasi mga kayubi, kung nanood po kayo, okay, masyado mahaba kasi yung gikan para sa masa, partner. Sa kagabi na to mga kayubi Kaya lang pag inisa-isa mo kasi pakinggan yung mga salita, makikita mo kung gaano ba talaga kalalim ang pagsasamahan ni dating Pangulong Duterte at saka ni Pastor Kibuloy. Okay? Dun sa start, partner, syempre ngayon ko lang napakinggan talaga ang hina kasi yung audio, mahina. So, nung pinakikinggan ko, ito is in relation with the issue kung bakit ginawang administrator si dating Pangulong Duterte sa mga properties ng KOJC, partner. Mga kayubi, iba yung statement kanina sa House, iba rin yung sagot ni Pastor Kibuloy. No, hindi siya sagot. Revelation ni Pastor Kibuloy doon sa question and answer with the vloggers doon sa gikan para sa masa nung Sunday, 'di ba? Parang basta inabot na siya ng madaling araw, partner Okay? Inabot na siya ng madaling araw. Saturday yata pumasok na siya ng madaling araw. March 11 hanggang March 11 ito. So, ang sabi niya ganito, partner. So, syempre pinakinggan ko mabuti. Kasi talaga yung earphone ko, dinikit ko sa tenga ko. Kasi mahina talaga. Para maintindihan mo yung mga sinasabi lahat doon. At gusto ko ma-relay sa mga kayubi, sa mga nakikinig sa atin dito. Bakit sila ganon kadikit? Okay, partner. Sinimulan ito kasi ni Pastor Kibuloy sa pagsasabi niyang talagang close sila. Kasi marami na siyang naging kinasangkutan na ang sumagip sa kanya si Pangulong Duterte. Okay? Una. Pero, sige. Binanggit niya yon kung Yes, kaya ako nga pinangkinggan mabuti, partner. Pero kung hindi niyo pakikinggan at hindi niyo nanamnamin, mga kayubi, di niyo marirealize ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy habang siya ay nasa posisyon. Unang-una itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERA, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buong. Sabi ni Mayor Juan, napigilan yung presidente at narapili ang kingdom. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko naman ang patas na yun. Mabibilan ko ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nag-PA siya lumakad. At pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. At pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. Kay Pastor Kibuloy ito nadinig. Tinulungan siya ni dating Pangulong Duterte at pinuntahan ang dapat puntahan. Kaya siguro mas gusto niya nasampahan na lang siya ng kaso. Kasi mapupuntahan naman ni dating Pangulong Duterte ang dapat puntahan. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun Ang hinala ko sa tatay ko, hindi ginawa ko Prayer Mountain. Magtayo ako ng mga bahay ko pa sa workers. Kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, tino yung aking intention. Hindi ko alam. So, Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag-ministry ako. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yan ang tulong niya. And diba? Partner, ito naman hindi ko to ni research, revelation niya to. Sa gikan para sa masa. Ano sabi ni Pastor Kibuloy?
nagkaroon siya ng kaso ng illegal conversion. Okay, ng lupa. Ng lupa. Okay. Malaking lupa ito, partner. Ito yung tinatawag nilang... Sa Davao pa rin, partner? Yes, Prayer Mountain. Sa Tamayong, Kalinan. Okay? Ito ay... Yung prayer mountain ni Pastor. Oo, yung napakaganda na parang paraiso. Iba yung Glory Mountain. Iba din yun. Iba yung prayer mountain, sa Glory Mountain. So ibang property din yan. Oo. Okay. Partner. 2,000. Ito. Siya naman nag-reveal nito, mga kayubi. Siya nag-reveal nito. Sabi dito ni Pastor Kibuloy, nakasuhan siya ng illegal conversion. Okay? Doon kasi farmland daw ito. Pero, partner, nagkaroon agad ito ng conversion from prime agricultural land into multi-million peso prayer complex. Hindi ka pwede basta-basta mag-convert ng agricultural land. No. O bakit pinayagan ng DNR? Hindi nga. Nagalit nga yung DAR. Oo. Gusto nga kasuhan ng Department of Agrarian Reform. This is 2000, mga kayubi. Nag-file sila ng criminal charges against international television evangelist Apollo Kibuloy over the allegedly illegal conversion of a prime agricultural lot into a multi-million peso prayer complex. Yung taniman ng mga magsasaka, ginawa niyang multi-million peso prayer complex. So, ang sabi ng DAR, mali ang ginawa ng pastor. Kasi, kumbaga, nagkaroon daw, ang sabi ng DAR, nagkaroon ng premature conversion of land from agricultural to non-agricultural uses. So, ano itong tinatawag nilang premature agricultural land conversion? Ito daw yung mga ginawa ng may-ari doon sa lupa upang yung isang agricultural land na suitable na taniman ng mga magsasaka ginawang suited for non-agricultural purposes. So dahil sa ginawang ito, na bago yung physical characteristic ng lupa, pati yung slope, pati yung land use. So from agricultural land, ginawa niyang hindi na siya fit na tamnan. Hindi na siya makukonsider na suited for agricultural purposes. Pero ang sabi ni Pastor Kibuloy, hindi daw niya kasi alam na may ganung batas. Pero hindi ba alam natin na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith? Ibig sabihin, may mga nakatanim pa dyan ng mga puno. Yun ang lumalabas sa report ng DAR. Kasi agricultural land to. Oo. Diba? So anong ginawa nilang aksyon ng Department of Agrarian Reform? DAR ba at saka DNR? Partner, at that time nakita ko, 1998 to year 2001, Congressman si Pangulong Duterte. Okay. So may power pa rin siya. Hindi siya nawala. Hindi siya mayor, pero congressman siya. Okay? So ito pa. Ito ay sinabi na sila Kibuloy ay nagmay-ari ng 4 na parsela ng lupa sa Tamayong nang walang requirement, walang yung mga papel na requirement from the DAR. Nagtayo sila ng mga buildings, nagpabakod, nagkaroon ng infrastructure nang walang permiso, walang building permit. Okay? So in other words, partner, maraming kaso, maraming ginawang mali na hindi naaayon sa batas. Kaya nagreklamo ang DAR. Okay? So, ito sabi niya, the church leader developed the land without applying a building permit. Mga kayubi, ayon sa batas natin, sa National Building Code, kapag ikaw ay gumawa ng any structure nang walang building permit, it's a crime. May kaakibat na criminal case yan, partner. Tapos nagkaroon pa ng illegal so yan ay sakop na partner ng LGU pagdating sa building permit. Partner, kasi ganito, pwede kasi ang LGU through the sanggunian magkaroon ng conversion pagmimitingan niya.
allowed naman ng batas na magkaroon ng reclassification ng agricultural land to another purpose or land use. Lalo na kung itong lupang to ay naging idle na at hindi na siya suit for agricultural purposes. Maaaring i-evaluate ito ng local government unit o sa utos na rin ng Pangulo ng Bansa. Yung structure, yung pagtatayo ng mga structure without building permit. LGU. LGU yun. Yun nga, sinasabi ko. Oo. Jurisdiction yun ng LGU, ng City Engineer's Office. Oo. Ayan, partner. Pero ang sabi kasi ngayon dito, kung pakikinggan nyo, yung sa question and answer, sinabi ni Pastor Kibuloy na tinulungan siya tawag nga niya mayor at syempre congressman ni dating Pangulong Duterte at that time na congressman. Binanggit niya yan? Sinabi niya. Sa paanong paraan na tinulungan siya? Mabibilang ko ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nag-pay siya lumakad at pinuntahan ang lahat ng dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. Basta sinabi niya na tulungan siya na supposed to be, ito may imprisonment of 6 years at dahil sa tulong niya, naayos. Baka kinuha niya kasi abogado naman si dating Pangulo. Papractice siya, congressman ka? Oo. For a friend. Ang tanong ko, sige, nag-practice ka for a friend. Nasaan yung permiso mo to practice as private counsel? Dapat kompleto yan. Siya ba ang tumayong lawyer? May papel ba na tumayo siyang lawyer? O gumamit siya ng posisyon? Or, di ba ka nagsilbi lang siya partner bilang legal advisor? Kung ano yung mga pupwedeng gawin. Bakit siya lang ang pinasalamatan? Ba't hindi niya pinasalamatan yung counsel na tumayo sa kanya? Bakit sinabi niya na si Pangulong Duterte ang nakatulong sa kanya para maayos to? O ano nangyari? Sabi ngayon ng City Prosecution Office, Kibuloy, not guilty on Prayer Mountain. So, sabi niya, walang violation ng RA 8435. Sabi ng korte? Ng prosecutor. Okay. Kasi sinampa sa prosecutor O sa prosecutor pa lang, patay na yung kaso. So, anong ginawa ng DAR? Ng DNR? Ay, partner. Diyan natatapos ang kwentong ito. Hindi natin po pwedeng, kung yan ay hinayaan lang din nila at hindi nila inaksyon, may din partner. May pananagutan din na dapat din sumagot dyan. Etong mga ahensya ng gobyerno na involved, partner. Kaya nga ang tanong, hanggang saan ba ang itinulong? Kasi kahit sabihin mo ni dating Pangulong Duterte. Hindi tayo nagbibigay na mali siya dito. Pero inamin kasi. Hindi ko naman ilalang congressman. Alam naman natin yung congressman kung talagang senador sana pa siya o kung ano partner, mataas yung partner, matagal na naging mayor si Pangulong. Kaya lang siya naging congressman kasi tapos na yung limit niya. Termino niya. At ang yung pumalit sa term kanya, limit niya, tapos na. Ang pumalit sa kanya si Mayor Sara na. 1998, partner. Si VP Sara na. 1998? Parang. Paki-double check kasi nakita ko lang history si Pangulong Duterte. So, 1998 to 2001, congressman siya. Sino ang mayor ng Davao? So, isa yan, partner. So, malaking utang na loob. Pinasalamatan niya yan talaga on air. Diba? Doon sa Gikan para sa Masa. Kung hanggang saan yun na itulong ni Pangulong Duterte sa kanya doon, sila lang nagkakaalaman nun, partner. Basta yun, inamin niya. Diba? Ngayon, pangalawa, partner. Natatandaan mo ito naman yung Glory Mountain. Yan, napakaganda din yan, partner. Talagang paraiso yan. Yung itsura. Pero tinulungan din siya dito. Sa anong paraan? Ano naman yung may naging issue dyan? Dito ng land grabbing. May nagkapatayan. Pero syempre, ang sabi kasi ni Diolito Diarog, partner, ito yung isang tribal leader ng Lumad. Diba? So, parang kinukursunada itong lupa. Mga kayubi, itong pinapakita ko sa inyo, news to hindi to gawa-gawa lang. Nasa news naman to. Itong parte ng
Glory Mountain. Nagkaroon ito ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga katutubo. Diba? Yung mga kahugpungan sa lumad sa kahusayan. Diba? So, dito partner, sinasabi nila na yung kanilang lupa, okay, nawala na sa kanila. Tinaboy sila. At ito nga daw, kumbaga, binuldozer na. Ito, kaya sila tumatakbo noon sa isang konsehal para tulungan sila. Dahil sa issue ng land grabbing. Partner. So, ito... Hindi naman yan binayaran sila, partner. Walang ganong naging lumabas na balita. Ancestral domain ba yan, yung lupa nila, partner? Hindi. Kasi mga lumads, puro ganon eh. Yung mga minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Kaya napakahalaga yan eh. Yung mga lupa ng mga lumads. Because they consider, partner eh, di ba? Ano nila yan eh. So, sinasabi dito, partner, sa news. Noong 2014, the church leader was involved in another controversy concerning land and several indigenous peoples in Mindanao. Diba? Sa isang interview ng Inquirer, isang resident ng Sitio Diola, 40 armadong lalaki ang pumunta sa kanilang village. Okay. At pinapaalis sila dahil nabenta na daw ito kay Pastor Kibuloy. Pero yung lupa, yung nandun nakatira sa lugar. Natanggal. Tapos may namatay na isang widow. Natanggal at may namatay na dato Diarog. Ang sabi niya, natanggalan sila ng lupa. At may namatay nga yung kanyang asawa na dato doon. So, kung naayos man ito, kasi tumahimik na partner, syempre, wala naman sila magawa. O naayos nilang legal, diba? Di natin alam kung gaano ka-legal. And also, on many occasions sa Glory Mountain, nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga NPA. The mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo at inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor, hindi ganun yung intention natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon, may peace na kami, kaya ginawa ko nga akong dato pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito, hindi lang kaibigan ng Kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. Kung ang pag-aayos ni dating Pangulong Duterte dito, di ba? So yun. Ganon sila kadikit. Ka-close. Ganyan sila ka-close. So kaya ang sabi, 8:41 na sayang. Ang dami pa naman nating pwedeng pag-usapan. So partner, ang sabi ngayon dito, sabi ni Pastor Kibuloy, naayos na nga daw yan at nagkasundo na yung mga katutubo. In other words, inamin niya na may issue between sa kanya at dun sa mga katutubo na allegedly ay inaapi ng NPA. Ito pa, partner, ang lumabas, diba at that time, nasa posisyon sila Mayor Duterte, ang lumabas ngayon, NPA daw ang nagpapatay doon sa tribal leader. Pero, hindi ito inamin ng NPA. Parang nagamit ang NPA. Ang NPA. Ang pangalan nila. Syempre, kung katutubo to, tapos yung halimbawa, yung mga NPA, syempre, karamihan dyan, mga farmers. Hindi natin masasabi yung katotohanan. Pero itong lupa na... Glory Mountain? No, yung binabanggit mo nga partner na pinatay. Diba yung Glory widow? Mountain. Oo. Doon yun sa Glory Mountain. Itong Glory Mountain na. Doon dati sila nakatira. Oo. Parte doon, parte. Oo. So, tapos, yun. Kaya nga sinasabi may land grabbing na issue. So, yun lang nga masakit, diba? Kung naayos ng legal, di sana nga legal. Yun lang naman sa atin. Pero ako, sinasabi ko lang kasi ano yung mga revelations ni Pastor. Yan yung balita, 2019 pa nangyari. Partner, yes. Yung isa, 2014. Isa, 2011.
Yung tungkol doon sa DAR, na sinampahan siya ng kaso, that's 2,000. Diba? So in other words, marami na palang nakasangkutan. Si Pastor Quiboloy, natahimik, na hindi lang natin nadidinig dito sa Metro Manila. Okay, kasi medyo probinsya sila medyo south malayo So, ang nangyayari, partner, and because of that closeness, sabi ni Pastor Quiboloy, parang may nagsiselos, di ba? At ngayon, eto pag nadinig mo yung sinabi ni Pastor Quiboloy at yung sinabi ng mga resource person kanina sa house, magkaiba. Ang sabi ni Pastor Quiboloy, bakit niya in-appoint administrator si Pangulong Duterte? In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problemang ganito at merong mga, through the grapevine, merong mga bulong-bulungan na gusto magawin yung property ito, naging concern ng ating mayor na hindi man humingi ng tulong sa kanya. Pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo akong administrator sa mga legal properties ng kingdom, buong kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag-ambisyon kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humawak kayo dyan, kailangan mag-permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal lawakan niyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Harap niya si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Yung kapalawang question mo. May bulong-bulungan na may gustong umagaw ng property nila. So nung may nagbulong-bulungan na may gustong pumuha ng properties ng Kingdom of Jesus Christ, nag-volunteer si dating Pangulo Duterte, sabi, gawin mo akong administrator. Kahit dahon dyan, walang makakakuha hanggat hindi dadaan sa akin or walang permiso sa akin. Sino naman itong gustong kumuha? Ay, wala. Bulong-bulungan lang. Diba? Pero di ba parang ibinintang niya na yan before sa government dun sa una niyang talumpati? Oo nga. Kasi dati yung aligasyon mukhang gustong sakupin di ba? Yung kanyang mga ari-arian. Yun ang mga aligasyon. Oo, hindi ko kasi malaman kung paano sasakupin, partner. Gustong pasukin actually. Pero kunin siya. Ay, hindi, partner, hindi yun. Hindi ba yun? Kunin yung property mismo. Kasi doon sa iba yung assassination, extraordinary rendition. Iba yon. This is different na may gustong umagaw ng property niya. Kaya nga siguro in connection to that, gusto siyang pahuli kasi may gustong kumuha ng property niya. Okay. So hindi ko lang makita, ito i-analyze ko lang mga ka-UB ka-partner. So in other words, kung may gustong kumuha ng property niya, through what? Hindi naman pwedeng ma-land grab yan. Diba? Hindi pwede malangrab, hindi yan basta-basta pwede malangrab unless they can prove na itong property na to, parte pala ng ill-gotten wealth. Or parte ng money laundering. Paano naman naging ill-gotten wealth? Or parte ng produkto ng money laundering. Paano kung yan ay nakapangalan, partner, sa kanilang ministry? Dapat, sa church nila. Yan ang metitrace. Kaya nga, di ba, ngayon, because si Pangulong Duterte ang kinuha nila na administrator, anong sabi sa house kanina? Ang sabi sa house kanina, bakit siya? Diba, pag kumukuha ka ng administrator, dapat malakas. Diba? Kumbaga, hindi nakatungkod. Malakas. Pwede pang lumibot sa mga properties. So why? Why Pangulong Duterte? Ating Pangulong Duterte. Bakit nga ba? Partner, tandaan mo, nung nag-Q&A sila mga ka-UB, never nabanggit ni Pangulong Duterte, even ni Pastor Quiboloy, na ang kumuha sa kanya si executive pastor. Si executive pastor, iba na kesa kay Pastor Quiboloy. Yung si Marlon Acobo. Never, in the question and answer, pumasok yung pangalang Marlon Acobo. Pero this time, doon sa house, ang pumili daw kay Pangulong Duterte, si Marlon Acobo. So, magkaiba. Di ba? Kanina ba nag-volunteer si dating Pangulong Duterte? Di ba kay Pastor Quiboloy? Ngayon, ang pipili sa'yo, si Marlon Acobo. Paano yun? Magkasaliwa na yun, partner. So, at dahil dyan, partner,
parang marami nga daw nagsiselo sa kanilang relationship, sa kanilang pagiging closeness. At inano naman daw niya, binigyan naman daw niya ng suporta, pinagkagastusan niya yung presidente, referring to PBBM. Sounding board. Sinabi ko, pag kinuha niyo yung aming on the air na SMNI, maririnig niyo ako sa kalsada to air our grievances. So, eto na ngayon ang nangyari na yung sinabi nga nila yun na utang na loob. Kabaligtaran ang nangyari. Dinulungan ko ang administrasyon ito. Gumasto tayo din sa pagsusunod sa kanila. Sa paniniwalang ituloy nila yung kanilang pangako na itutuloy nila yung ginawa ni Tatay Digong. At pati yung TFLK. At pati yung iba pang mga pangako. At nandun pa si Inday Sara. So, sumuporta tayo sa kanya. Only to know or to see and to experience that when they won, hindi lang sila bumaligtad, kundi inusig, ginipit at pinahirapan ang kingdom, ako at ang SMNI. Nang dahil sa kanilang, ewan ko kung ano ang kanilang dahilan, bakit sila nagsiselos kay Tatay Digong? Natural naman kay Tatay Digong ang gawin niya yung 6 years. Tapos ito yung igaganti sa kanya. Akala daw niya susuportahan siya. So ang tanong ko, syempre nag-isip ako, saan ka susuportahan? Is it because as early as 2018, sinuportahan ka, hindi, ayoko sabihin sinuportahan siya, hindi ka nagalaw. 2018 up to now, hindi ka nagalaw ng FBI. Hindi ka sinuko, nandito ka. Mm-hmm. Di ba? Hindi ka pumunta sa US para harapin yung kaso. So, ang ina-expect niya bang pagbalik ni PBBM, suportahan siya na if ever meron mang warrant of arrest, magkaroon man ng, ma-unseal man yung warrant, kukup-kupin pa rin siya. Dahil tinulungan naman kita eh. Diba? Kasi silang dalawa daw ni Pangulong Duterte. Tinulungan mo ako, tulungan kita, nagtutulungan sila. So, yun siguro yung gusto niya mangyari, no matter what. Kahit may kaso ko sa US, PBBM, tulungan mo ko. Kasi tinulungan kita eh. Ganun yun. No. The way I see it. No. Although, hindi naman niya binanggit kung ano yung kanyang inaasahang suporta, yung balik sa kanya. Yes. Sa ibinigay niyang... At anong klaseng suporta ba ang ibinigay niya kay dating Pangulo? Baka suporta Sabi niya, ginastusan niya eh. Ginastusan niya. Baka suporta. Gumastos siya eh. Talagang... Kasi pag sinabing gastos, pera yan. No. Sabi niya. Kung suporta lang, baka suporta galing sa kanyang simbahan mismo, yung kanyang mga miyembro. Sabi niya, gumastos siya. Nagpakita ng suporta lahat. Bumoto. Kay, siguro gumastos siya kasi marami siyang politikong kinausap. O, iboto niyo si ganyan, iboto niyo si ganyan, iboto niyo yan. O baka nagpakain siya. Nasa sandaw niya eh. So, gusto niya may kapalit. So, ang hirap pala nung ganun. Pag may tumulong siya, dapat may kapalit. Protect me. Ganun ba yun? Diba? O, marami pa tayong pag-usapan, partner. Ang dami pa dito, kaya wala tayong oras. Oo, sabi ni Tal Attack Partner. Ay, nabuhay si Tal Attack. Hello, welcome back. Oo, kaya nga talagang babasahin ko yung kanyang yung kanyang komento rito kasi nako, nabuhay uli si Tal Attack. Please read DCXL News. Itong aking analysis, partner. Jan, politics and business go hand in hand, often for self-enrichment and not for public good. Also, religion is being used as business. Hindi naman lahat. Okay? Pero talagang sa mga naririnig po nating mga issue, sa mga itong mga ginagawang investigasyon, di ba partner? Paminsan magtataka ka. Ba't humahantong sa ganitong asunto na samantala ang tao lang naman ay gustong lumapit sa Panginoon? Nagamit nga eh. So, sabi ko partner, mga kayubi, hintay lang kayo. Kasi ito naman, news to, sabi ko, hindi naman ako naglalabas ng ako nag-iimbestiga, hindi naman ako ganon. News lang to at ibinibigay ko sa inyo kung ano yung nakita ko at nabasa ko sa news. Partner, marami talagang properties na ibinigay. Di umano, si Pastor Kibuloy
kay Pangulong Duterte. Oo. Saan galing yun? When in fact, ito, mga kayubi, Pastor Quiboloy admitted he was once a pauper. Mahirap lang daw siya. Hindi naman siguro pauper. Poor. So, saan niya kinuha ngayon yung mga pera na ipinamimigay niya? Yung mga property. Sa niya na ko yung pera, pambili ng properties na ipinamimigay niya kay Pangulong Duterte at sa mga anak nito. May kotse pa. Oo, baka property partner ng humingi siya ng basbas sa kanyang mga miyembro. Nasa board reso ba yun? Ng Board of Administrators. Malay natin, in-approve din ng board. Oo. Basta binigay. Dapat ang tao nagbibigay sa simbahan. Oo, sabi ni Manny Gauna, Attorney Claire, ang mayor ng Davao, 1998 to 2001, si Benjamin de Guzman daw. Ayan. Pero congressman, si dating Pangulo. Yes. Okay. Maestro Piano Excel, thank you. Bob Ace Banwagon, maraming salamat. Gracie, thank you din. Akong bilis ng ating oras, mga kasama. Partner, i-shoutout ko lang ito. Nag-request mo pa shoutout Sige. Si Joey Intal at saka si Gian Mayer. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Itutuloy po natin to. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clecas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Ako naman ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.